Mas maraming kongresista ang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahit po sa Mindanao. Pero isa lamang mula sa Davao Region. Itinanggi naman ng isang tatayong impeachment prosecutor ang alegasyon ni Congressman Pulong Duterte na politically motivated ang akbang. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Tinapatan ng palakpakan at standing ovation ng marami sa Kamara ang pag-aproba nila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. 215 sa 306 congressmen ang lumagda o mahigit 70% ng Kamara. Sobra na ito sa 102 endorsement na kailangan para ma-shortcut ang pag-akyat ng impeachment complaint sa Senado. At base sa kwento ng GMA Integrated News Research, mas maraming kongresista ang pumirma kesa sa hindi mapa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din sa mga party list. Sa Visayas, pinakamalaki ang porsyento ng lumagda. Pero sa mismong Davao Region, kung saan galing ang bise, isa lang sa 11 kinatawan ang sumuporta sa kanyang impeachment. Una sa listahan ng lumagda, si Representative Sandro Marcos, anak ni Pangulong Bongbong Marcos, habang ang huling lumagda ay si Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo. Giit ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na inilistang maging isa sa prosecutor o taga-usig sa impeachment, hindi ito politically motivated, gaya ng batikos ni Congressman Pulong Duterte, kapatid ng bise. Nasa rules anya na kapag may 1/3 ng mga congressman na nag-endorse, pwede itong idiretso sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Kung titignan po natin, no, siguro mga 2 months ago, meron na talagang mga nag-file ng impeachment proceedings. In fact, nakatatlo na. Pinaka-importante lamang po kasi, dito po sa Kamara, may alis na. Kasi po kami po magtatapos po. Tugon naman ni Pangulong Marcos sa kapatid ng bise. We've heard these statements from Congressman Pulong before. I just see his reaction to that, but he's by Pulong Duterte about Sara Duterte, so not exactly surprising. Naka-break ngayon ng Kongreso para sa kampanya sa eleksyon 2025. Pero patuloy ang paghahanda ng 11 kongresistang tatayong impeachment prosecutors. Kasama rito ang pagbuo ng Kamara ng Impeachment Secretariat na tutulong sa impeachment prosecutors at ang pagsasagawa ng information campaign para malinaw na mailatag sa publiko ang mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kahit sa Hunyo na sisimula ng impeachment trial ayon sa Senado. The Senate is a continuing body. The House of Representatives is not. If ever we have a new composition of the 20th Congress, then I think they will just elect a new set of prosecutors, if ever. It does not stop the process. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.